lahat at maraming salamat. Andito kami ni Governor Helen Tan, ang doktora ng bayan at buong probinsya ng Quezon. Tuwan-tuwa ako na sa wakas, ikatlong beses na to. Natuloy rin ako sa Infanta dahil baka sabihin, Indianera akong labis. Talagang binabagyo nun, sinwerte tayo sa panahon, higit sa lahat. Bit-bit ko na yung buong tropa ng artista dahil hiyang-hiya nga ako at hindi ako nakasipot noong nakaraang taon. Ngunit ngayon, kompletos recados ang lahat ng artista natin. Ang gumanap sa akin, si Christine Reyes, andyan din si Bacoy de Leon, na siyang Makoy din talaga, Marcos din. At yung ating dancer na talagang tinuturoan tayo, si Ella Cruz at si Julian Trono. Kaya kompleto po kami rito sa kasiyahan sa araw at buwan ng kababaihan. Senator, ang Quezon po kasi isa sa mga coastal provinces na pumapalag sa naging ruling ng Supreme Court na pinapagpapuro makapasok ang mga malalaking commercial fishing vessels sa mga municipal waters. Tama. Alam ko nakarating na sa inyo ito. Oo, malaking problema po to, lalong-lalo sa Visayas, kasi dikit-dikit yung mga isla. Halos wala nang pupuntahan yung maliliit na bangka. Kaya yun ang malaking problema sa kabila ng talagang ginagalang natin, ang pasya ng ating Korte Suprema. Sa palagay ko, isa sa priority bills ko para sa ating mangingisda, talagang tulungan sila at ibalik yung dating nasa fisheries code ng tatay ko, na wag limitahan lamang sa distance, kundi pati yung lalim, yung 7 fathoms deep. Kasi luging-lugi talaga yung municipal waters. Kung minsan ang taas-taas na ng dagat, ang laki-laki ng dagat, talagang wala pa rin makuhang huli. Kaya kinakailangan i-resolve natin to dahil yung malalaki, mga dambuhalang ocean-going na barko pumapasok na sa mga municipal water. Yun ang nakakatakot. Dito sa Infanta, nakapagbigay tayo ng cold storage dahil abalang-abala nga ako at lumalaganap at lumulobo yung hanay na mahihirap na mangingisda. Kung tutuusin, 2.5 beses ang dami na mahihirap sa coastal area. Marami ang Quezon ng coastal area, harap na harap sa Pacific Ocean. Kaya abalang-abala ako dyan, naglagay tayo ng cold storage, naway makapagbigay to ng hanap buhay at tulong sa ating mangingisda at pati na rin sa mga kababaihan para sa processing, packing, and canning. Senator, sinabi mo na sira ulo lamang ang nagsasabing sakop ng China, Palawan. Oo. Hindi po bang pag-elaborate pa ito? Wala naman basehan yan. Paano naman sasakupin yung Palawan? Nandun ako sa Palawan. Talaga naman na galit ang mga tao sa Palawan. Tigilan na yung mga usaping ganyan. Kaibigan natin ang Estados Unidos, kaibigan natin ang China. Huwag nang magpapapugon ng kung anong away-away pa. Wala namang katotohanan. Doktora, meron pong issue nitong mga nakalipas na ipinagbawal ang diving sa ilang mga karagatan. Pinagbawal ang... Nagbawal ang diving. Matapos daw ho yung shark attack doon sa dalawang Russian kung saan namatay po. Mayroon po tayong input ako dito. Ano po masasabi natin? Yes, talagang pinagbawal nga ng Coast Guard dahil nga sa mga pating na kumakalat. Pati yata ang pating nahihirapan sa pagkain. Kaya pinapakialaman, miski yung mga turista. Kaya mag-ingat po tayo at pahintulutan ng Coast Guard. Sumunod tayo sa advisory nila, mahirap na. Iba nang makain ng pating, nakaka-nervyos. National Women's Month po ngayon. Binanggit niyo po kanina na kabilang sa inyong mga programa yung pagbibigay po ng pagtiyak ng kabuhayan sa ating mga kababaihan. Ano po ang nakikita nyo na pwede nating itulong sa mga babaeng taga-Quezon? Well, maliwanag na ang ating agrikultura sa buong Pilipinas, pati dito sa Quezon, parating sariwa ang ating binibenta. Ibig sabihin kung nyug yan, nyug as is, halos. Buti nga nadadagdagan na ng lambanog at iba pang produkto. Tapos kung isda as is, sariwa din, presko. Ang problema niyan, kapag ganyan lagi, pati yung bigas, as is lang na bigas. Ang problema, kapag anihan, bagsak ang presyo, katulad ngayon, umpisa na naman ang anihan, babagsak na naman ang presyo, patay na naman ang magsasaka at mangingisda. Pag yung huli dinadagsak, halos tinatapon na lamang. Kaya kinakailangan, ang backup dancer talaga sa lahat ay ang kababaihan na sila ay pumasok, mag-value adding, mag-processing, iba't ibang produkto sa mga sariwang ani at produkto.
produkto. Kasi pag anihan, biktima tayo ng bagsak presyo. Kailangan i-process yan, meron tayong drying, salting, smoking, kung ano-ano. At magawa para mabenta buong taon. May kinikita buong taon. Yun. Senator- Kailangan dagdagan natin yun. Meron rin akong programa, Kabalikat ang San Miguel, na namimigay po kami ng puhunan ng 5,000 pisong mga produkto sa kababaihan. At nais kong simulan dito sa Quezon, puhunang libre, 5,000 worth of San Miguel products, ipamimigay po. At ito ay sisimulan, parang mini sari-sari store ng ating mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro, malayo sa poblasyon. Maganda po yun. Itatakbo ba yan natin ang provincial government? Syempre, sa lahat ng bagay. Salamat. Oo. Senator, pag nagtap ka sa buong Calabarzon sa Senate election to, and then Region 3, ito ba yung indikasyon na ikaw pwede pumilit kay BBM? Naku po, napakalayo pa nun. Gusto ko lang manalo. Kami sumasadsad dahil napakarami pong artista na napakasisikat. Kaya nagpapatulong po ako na yung mga pabalik-balik sa Quezon, huwag ninyong kalimutan. Yung mga nate-text ninyo at agad-agad na rumeresponde. Malaki po ang utang na loob namin kay Gobernadora. Lalo't higit ang aming RD sa DPWH. Yung nanay ko ang utos, ano man ang hingi ng Quezon, oo tayo dyan. Sabi ko, nanay, talaga bang lahat? Oo, lahat. Kasi nung panahon na nag-zero budget, 2 taon po ang distrito ng nanay ko at yung buong Ilocos Norte, siniro budget dyan sa Kongreso. Sa hirap nun at tinanggal lahat ng empleyado, Pasko pa naman, ang tanging sumagot lang at tumulong sa amin ay si Director Ronel Tan. Kaya sabi ng nanay ko, basta ano yan, maski ano yan, kung kalsada, go, hanapan mo ng pera. Nako, kunin mo na yung sa Ilocos, ibigay dyan at sila rin ay ginawa para sa atin. Last question po, Senator. Senator, about po dun sa presyo po ng bigas, hindi po ba yung mga NFA po natin ay nasa mga LGU? Natingin niyo po ba yung po yung mga kasolusyon upang bumaba po yung presyo ng bigas natin? Well, sa palagay ko, makakatulong. Sana maibsan. Kaya lang, pakonti-konti pa lamang. Sana talagang maibagsak from 49 to 39. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung 20 pesos. Hinimatay ako noon. Pero ang gusto po natin ay kumita talaga yung magsasaka natin dito sa Quezon. Pababa na naman ang pababa yung palay. Nakita ko yung wet at saka yung 14% moisture content. Bumabagsak ang presyo eh. Kaya kinakabahan ako. Samantalang ang sabi nila, dadagsa din yung imported rice. Babagsak nga yung presyo sa consumer. Ang problema naman, paano yung magsasaka, malulugi. Kaya kailangan balansehin natin ang lahat. Thank you, Senator. Thank you. Maraming salamat.